which is si Yuri, tsaka si Fuji, yung mga malalaki po natin. Yan. Fuji and Yuri. Ito naman pong part na to, itong gitna. Ito po si Phase 1. Si Phase 1 po, as of now, is meron na lang natitirang 5 units na RFO. Yan, Phase 1. Kay Phase 2 naman po, ito po mga pre-selling din natin. Itong part na to, tsaka ito. Kay Phase 2 po, tsaka kay Phase 1, same units po, 3 lang po ang tatandaan natin. Meron po tayong Aria, Townhouse, Talia, single attached, at saka Gea po, single detached. 3 units lang. Dito naman po sa Heights, 2 lang. Yuri, single attached, at saka Fuji, single detached. Kaya all in all po, 5 units lang yung ma-offer natin kay client. Hindi sila malilito kapag nagsa-start pa lang, ganito ganyan, may townhouse tayo. Kung gusto na medyo malaki, meron tayong single attached. Kung talaga namang malaki yung gusto, meron tayong single detached na may offer. So yan po, 3 phases lang sila nakahati. Si Phase 1 and Phase 2 po, sharing sila sa amenities. So ano po yan, existing na po siya, nagagamit na rin siya ng mga homeowners natin. Si Heights lang po ang may bukod. So kay Heights po, homeowners lang po needed, so Heights yung makakagamit. Same po kay Phase 1 and 2, sila lang din po yung makakagamit, hindi po makakagamit si taga-Heights dito sa kanila. So yan. Ito po yung pinakamalaki, kasi mas marami syempre yung homeowners na gagamit sa kanya, yung existing na. Ang tawag po sa kanya is the Pavilion. Later po, para mas maano natin siya, ma-imagine natin, pupuntahan po natin siya in actual. Yan, malaki yan. Nakahati po siya sa 3 zone. So may wellness, togetherness, at saka serenity. Ano yung mga nasa wellness zone? Meron po tayong covered basketball court. Bukod pa, covered badminton court. Meron tayong children's playground. Jogging path, may indoor gym na air-conditioned, and then meron din po tayong outdoor gym. Sa togetherness zone naman po, meron tayong clubhouse, group activity area, swimming pool, tsaka provision for outdoor cinema. Meron po tayo niya sa loob. Then for serenity zone, meron tayong Indonesia garden, picnic area, pond area, leisure game area, tsaka reading garden. Ito mas maano to, maganda to sa personal yan. Ikutan po natin yan mamaya. At saka ang advantage for, maganda dito pwede natin i-highlight dun sa mga clients natin. Kapag po nakatira na po sila dito, is magagamit po nila to free. So, kasi po, kasama na siya sa part ng bayad nila ng HOA. At least, di ba, every time na mag-swimming man sila everyday sa umaga, yan, di na nila kailangan yung parang magbabayad pa, ganyan. Register lang po sila. Sa HOA fee po natin, Phase 2 po, estimated po ng 15 pesos per square meter. Kapag naman po Indonesia Heights, estimated ng 20 pesos per square meter. And discuss naman po natin yung home series per phase. So kay Phase 1 po, 11 hectare, 919 units. 5 na lang po yung natitira sa kanya. Kung may client po tayo na nagmamadali, gusto ng RFO, meron po tayong 5 units na may i-offer. Isa pong Aria, meron tayong 3 Talia, at isang Gea complete. Yan po yung mga available sa Phase 1. Kapag kailangan nyo po ng computation, meron din po tayo niyan. So, ito yung area ni Phase 1, yung nasa gitna po kanina. Then, ito si amenity. Ito po yung entrance natin. Yan. Di ko na siya masyadong iyaan, basta meron tayong 5 units doon. Yung klase naman ng bahay, dito natin discuss kasi same naman po siya. So, kay Phase 2 po, 9.18 hectare, 947 units. Yun po yung 3 binanggit ko kanina. Si Aria, Townhouse, Talia, Single Attached, and Gea, Single Detached. Ang financing scheme po na applicable kapag is Bank and Pag-ibig financing. So kami po naman yung nagpa-process niyan. Aside from Bank and Pag-ibig, meron po tayong limited slots for in-house kapag wala talagang documents po na po-provide si client pero capable naman po siya magbayad. I-message nyo lang po kami or tatanungin nyo lang po muna kami before po natin i-offer kay client if may slot pa po. Kasi limited lang po kasi siya. Ayan. So, ayan. Ito yung part ni Phase 2, yung nasa likod. Tapos po, may part din kasi siya dito sa magkabilang gilid. Baka lang pumalito sila. Kapag po Phase 2 ang nakakasakot, kapag ito po yung mga nabili nilang bahay, pagpasok po sa gate ni Phase 1, diretso po, may gate po ulit dito si Phase 2. Dito po sila dadaan. Hindi po sila yung pagpasok dito makakauwi dun sa kanila. So, basta sakot ni Phase 2, automatically po, papasok muna ng gate ni Phase 2. Tapos pa ganon. Ito naman po, baka po ma-confuse, ano to, pool. Yan. So, wala naman po. Dead creek na po siya.
Wala na po. Never naman na siya nagkakatubig. Ang katabi po natin dito is yung kapitbahay natin, si Metroid. Yes po, so hindi naman din sila papayag na merong something tubigan dyan. So wala na po ito. Dead creek lang. Pinakita lang siya dito sa orientation po natin. So yan. Dito po, di ba nabanggit ko po, sharing po sila sa amenities, si phase 1 and 2. Pero aside po doon sa malaki nating amenity, magkakaroon din po dito sa likod ng extra court, covered court, at saka po pet park. Yan. So magkakaroon doon. For the sample computations naman po, ito yung first unit po natin, area core. Ito po yung townhouse. Kaya po siya may core. Ibig sabihin niya po is bare. Ang meron lang po sa kanya sa loob, yung wall po is may first coat na siya painted ng white. Pero po ang wala pa po tayo, or yung mga major po na ipapaayos po ni client is tiles, partitions, and ceiling. Yun po. Pero yung labas po natin, kung ano po yung itsura dito sa picture, dun sa makikita po natin doon, yun naman na po siya. Finish naman siya. Ganyan na. Maganda na. Yung loob lang po talaga kung major renovations, yun po yung gagawin. So for area townhouse po natin, ang inner unit natin na regular is 60 square meters. Floor area niya po is 42 square meters. 2-story siya. So taas, baba. Sample computation po, bank, and then pag-ibig. For bank financing po, TCP is 3.4 po. Isang presyo na lang po ngayon ang ating townhouse. Yan na lang po si 3.4. Reservation fee po is 10,000. Sa down payment po, pre-selling po yung pinag-uusapan natin. Kapag townhouse po, maximum na po ito, 18 months. So sa bank financing po, 19,554 ang down payment. Estimated monthly amortization for 20 years is 24,701. Required income is 17,000. So 10% lang po yung required na down payment natin kapag bank financing. Compared to pag-ibig po, makikita nyo medyo malaki. In 18 months po, 73,000 siya. Kung i-check po ito, almost 30% po yung required na down payment ni pag-ibig. Kasi po kay pag-ibig, meron lang kami computation na direkta na dun sa house appraisal or yung mismong loan value. So yung remaining nun, automatically po, is yun po yung down payment natin kay pag-ibig. Medyo malaki lang, pero dun sa mga meron namang ready pera, why not? 73,000 in 18 months, pero after naman nun, pandong take-out kay pag-ibig, maximum of 30 years, 13,000 na lang po yung monthly amortization. Then, ang required income is nasa almost 39,000 na lang po. Yan. So, ito po, provision for 2 bedrooms, isang toilet and bath, living, dining, and then carport. Ito pong harap malaki to. Malapad pa yung harapan ng kasya, yung isang kotse. So, yan po si townhouse natin. Area townhouse. Kay in-house po, para lang po may idea tayo, sa in-house financing, 20% down payment, 12% po ang interest rate. Yan. So next unit po is Balia. Ito po yung single attached natin. Ang maganda po dito sa atin, yung pagka-single attached niya, ito yung bahay, ito yung lanay, and then yung next po dito bahay. So hindi siya magiging house to house na in the future is magmumukhang townhouse. Kasi po, meron silang pagitan na ito, yung lanay, before pa yung next house. So hindi siya magiging crowded. Minimum lot area po, inner unit is 80 square meters, floor area is 52.50. As of now, masarap ibenta to kasi may mga corner units po tayong ma-offer sa clients. Sa corner, mas malalaki sa 80 square meter. So, ang price po, meron pa natitirang isa, last unit na 4.7. Kasi po si Talia po namin, yung mga bagong labas po is 5.3 and 5.4 na. So, tubo na agad sila. Reservation fee po is 20,000. Down payment po, maximum na po ito. Dagdag ko lang po, advance information po. Possible po na baka hanggang December na lang yung 22 months namin. Baka po by January, mas iiksi na po siya. 18 months, 15 months, depende po sa magiging desisyon ng management. Pero yun nga po, i-workout po natin habang kaya po siya ng 22 months or almost 2 years. So, down payment po is 21,380. Monthly amortization estimated for bank financing, 33,649. Then, ang record income po is 96,140. Yung years to pay naman po is depende sa age po ng ating buyers. Yan. So, ang unit niya, provision for 2 bedrooms po ito sa taas. Yung isa paglabas, diretso na sa balcony. Yung isang toilet and bath, living, dining, yun nga, balcony, tsaka carport. Ito po, malaki po yung nito, space po nito sa gilid. Yan. For
Pag-ibig sample computation naman po, same price, same reservation fee. Ang down payment niya in 22 months is 74,803. Pero ang amortization na lang niya is 19,481. Required income po is 55,000 plus. For Talia single attached, based sa 4.7 na presyo. Third unit po natin, or yung pinakamalaki po sa phase 2 and phase 1, si Gaia. Gaia single detached. So, ang minimum lot area niya po is 100 square meters. Floor area is 63 square meters. Ito naman, baka po merong makagusto sa inyo pero gusto ng bigger lot. Meron po tayong 160 square meters. Parang may mga 3 units tayong medyo malalaki pa. So, ang starting price niya po is 6.8. Reservation fee is 30,000. Down payment in 22 months. Same din po, maximum na po ito. 30,375, monthly amortization, 48,000, and then ang required income po is 138,000 plus. For Pag-ibig naman po, ayan, medyo mataas talaga yung required down payment niya, 136,509, pero sa amortization, 23,937, then mas maliit yung required income. Ang mga ano naman niya sa loob is provision for 3 bedrooms na po ito, malaki na. Yung master's is ang labas niya, diretso din po sa balcony. 2 toilet and bath, meron po sa taas, meron sa baba, living, dining, balcony, tsaka carport din po dito sa gilid. So, 3 units lang. Madali lang siyang tandaan. Ayan. So, next naman po, ito yung medyo iba. Kasi yung 3 units kanina, phase 1 and 2 po, pare-pareho yun. Dito po kay Heights, or yung phase 3 natin sa Bukana, maliit lang siya, 5.63 hectare, 300 units. So, as in, parang ano lang sila, exclusive lang po talaga siya. Unit mix po natin is single attached and single detached. Dito po siguro 99.98% is talagang Japanese-inspired na siya. Pangalan pa lang ng model unit natin, Yuri tsaka Fuji. Pati po pasok natin doon yan. Mala Japan siya. So, financing scheme, same po, bank and Pag-ibig, tsaka may limited slots for in-house financing. Limited lang din po siya. Ito yung sakop ni Idesha Heights. So, dito po, complete amenity naman dito. May sarili silang clubhouse, pool, court, ayan, meron siya. Dito naman po sa kabilang area is may futsal area po, or parang kung sa ating soccer siya, ganyan. So, football, soccer. Japan kasi so ito po siya. And then, di ba, sila kasi yung Bukana nasa unahan. Tapos dito yung gate ni phase 1. Dito sa tapat na dito yung commercial natin. Yun yung Idesha City na tatawagin. So, for this one po, makita nyo parang siyang nahati sa gitna. Para hindi po ma-store po yung mga homeowners natin. Super secure po siya. May sariling gate dito para sa homeowners na nandito. May sariling gate dito para sa mga homeowners dito. So, ito yung gate dito. Malapit siya pag ang lumabas ka is Emilio Aguinaldo na. So, malapit sila doon. Tapos, bukod pa yung nandito na entrance papunta sa gate ni phase 1. Para yung mga homeowners na uuwi lang sa kanilang house, pwede silang dumaan sa mga kanya-kanya nilang main gate. Pero po, since ang main amenity natin is located dito sa kabila, yung mga homeowners po dito na gustong gumamit ng amenity doon, meron din po ditong gate sa likod. So, all in all, ang dami nilang gate. Dalawang gate po sila. May gate dito para pag tatawid papunta doon na lang po sila sa likod. Yan. Tapos, madali lang din ma-classify yung houses po dito. Lahat po na nasa perimeter area is yung Yuri natin, Yuri single attached. Yung nasa gitna po, light yellow, ito po yung mga single attached natin, si Fuji. So, yan. Magkakakilala lang silang magkakapit-bahay since kakaunti lang po yung ano natin dito. Community. Discuss naman po natin yung computations po and house features. So, kay Yuri po, same din po, lahat po ng units namin is core or bare type. Wala po siyang baka isipin, ay ano yan, heights yan, baka may complete dyan. Wala po. Lahat po kami is core po siya. Ang advantage naman po kapag core, syempre mas makakustomize ni client yung bahay niya. Kung ano yung itsura ng tiles na gusto niya, yung room partitions niya, kung ilan lang naman sila sa bahay, gusto niya mas malaking room, edi gano'n lang yung ipapagawa niya. Kasi dito naman po, masasabi ko naman yung mga buyers po natin dito in terms of yung income classification nila, meron talaga. May pera sila, ready sila. So for Yuri po, ang minimum lot area is 96 square meters. Floor area po is 63.30 square meters. Starting price po is 7.7. Reservation fee is 20,000.
Down payment in 22 months, bank financing 37,000 plus, then monthly amortization is 55,000 plus. Required income is 157,000. For Pag-ibig financing, ito po medyo malaki talaga kasi maano lang yung appraisal ng Pag-ibig eh. So 188 in 22 months, then amortization is nasa 23,000 lang. Required income is 66,000. Si Yuri po ay provision for 2 bedrooms. Dalawa na rin po ang toilet and bath niya since Japanese inspired sila yata talaga lagi may CR sa taas. So may CR sa taas, may CR sa baba, living, dining, balcony, at saka may carport po tayo. Ito po si Yuri single attached. Yung biggest unit naman po natin is si Fuji po. Kay Fuji po, ayan, minimum, ang lot area niya po is 125 square meters, floor area is 82.98. Price niya po is 9 million, pero meron tayong natitirang 4 na units na nasa 8 million plus lang, 8.6, 8.7. Yan. So, tubo na rin agad sila just in case yung makuha nila. Reservation fees, 30,000. Down payment in 22 months is 43,562. Monthly amortization in 20 years, 63,850. And then, ang required income po for bank is 182,000 plus. For Pag-ibig naman po, in 22 months, down payment 193 per month. Monthly amortization is 30,277. Required income is 86,504. House features niya po, provision siya for 3 bedrooms. Malaki. 2 toilet and bath, isa rin po sa taas, isa sa baba. Living area, dining, balcony, at saka carport. Ito po yung biggest natin, unit po natin sa lahat. Si Fuji. Yan. Any question po sa mga units natin? Or clear naman po yung mga units? Okay naman po. Clear naman. Ano po construction technology ang ginamit? Since Japan naman siya. Opo. Yung sa mismong pader niya po is yung normal na sir. Ay lang, may tawag sila. May abnormal pa lang. Kasi normal yung ginamit. Kasi syempre mataas ang expectation ng client dahil nga Japan may partnership eh. So dapat iba ang technology na sa construction. So, nakalagay yung basic requirements no reservation. Ano ba yung basic requirements? Tatlo po siya. Proof of income, proof of billing, saka syempre valid IDs po, proof of identification. Lagi natin i-check yung expiration date po ng mga IDs ng client. And then as much as possible, dalawa po siya na primary yung ipapresent nila. Pero po, let's say, walk-in, dito po may mga duties tayo dito or may mga mall exhibit. Minsan po may mga on-the-spot trippings po tayo. So, nagustuhan yung unit. Wala po kasi kaming holding dito. Siguro po yung pinaka-holding lang na inaano namin is talagang ongoing na yung pag-fill out ng forms, tinatapos na lang, ganyan. Pero po wala talaga kami yung holding na i-workout pa lang, i-close pa lang, kausap pa lang. Wala po kasi kami ganong klaseng holding. So for example po, talagang gusto naman na ni client, tapos gusto naman na niya mag-reserve, pero walk-in lang siya, business owner, wala naman dalang documents, walang business permit, walang ITR. So, i-accept po natin yung 2 valid IDs lang po. Yun yung pinaka-importante, may valid IDs po. Tapos, declaration of income na lang po muna. I-make sure lang po natin na yung income po na ilalagay nila doon is magtutugma po dun sa mga documents na isasubmit po nila. So, binibigyan natin sila ng 20 days po para i-comply yung other requirements po. Yan, kasi ang folder po is nagtatagal lang dito ng 30 days. Ipapadala po kasi sa head office. So, yun lang yung time po na binibigay natin kay clients. 20, maximum of 30 days po para nandito pa sa sales office. So, kung sa reservation po, ayun, 2 valid IDs lang po. Kapag single, edi ID niya lang. Kapag ka po married, dapat po is may ID po yung kanyang spouse. Kung OFW naman po, then may asawa po, automatic yun yung kanyang AIF. Kung hindi naman po, kailangan po may kasama siyang attorney in fact during reservation or kahit para lang mag-sign dun sa mga forms po natin. Yan. Tapos, to follow na lang po itong dalawa, proof of income tsaka proof of billing. Yung other po, like itong ating BIS or reservation agreement form, dito naman po siya sa atin. If actual nyo naman po si client na matripping po dito, complete naman po tayo sa forms dito. If online naman po, meron din tayo yan sa Google Drive. Then after po noon, kapag may dalawang valid IDs na, napili na yung unit na gusto niya,
napag-fill up na natin ng form, dadaan po siya sa personal interview or more on ano siya naman, discussion, orientation, para i-discuss po kay client lahat. Yung mga hindi pa natin na-discuss, mati-discuss naman po siya during itong interview na to. Pero for example din po, late na or hindi na kaya, may lakad si client, after po kasi ng interview, payment of reservation, either cash or GCash. Pero for example, hapon na talaga dumating pero pa-reserve naman na si client, hindi nakakayanin ng time, or si client mismo is nagmamadali, pwede po siyang schedule for phone interview. Yan, aside dito sa personal. So for RFO units po, yung nabanggit ko po kanina na 5 units na available sa phase 1. Upon reservation po, since limited na lang yung months to pay niya sa DP, 3 months po siya actually, pero kung magpapa-approve po tayo at mas nanghihingi ng extension si client, siguro po up to 6 months po pwede natin ibigay para dun sa phase 1 natin na RFO. Pero as much as possible po, upon reservation, complete na po yung 3 basic requirements. Yan. For pre-selling naman po, to valid IDs lang, pwede po natin i-accept to follow po yung other requirements. Yan. So kapag business owner, discuss natin. Kapag locally employed, valid IDs, payslip po na latest. Kung meron po silang COEC, much better din po. Tsaka yun, proof of billing. Yun lang naman yung pinaka-income niya naman is through payslip or COEC. Kapag OFW naman po, ID, proof of billing, and job contract po. Kung kakauwi lang or wala pang latest job contract, previous job contract na lang po muna. Then kapag paalis na po or kapag hawak niya na yung bagong job contract, isubmit na lang din po nila. For business owner naman po, business permits, and lagi po natin tatanong yung kanilang ITR with AFS po kung meron. Tapos attachment po natin doon is bank statement po. So yun yung laging magkakasama. Then yun po, for example, ipa-reserve natin valid IDs lang. Ito po, proof of billing and proof of income must be submitted 20 days upon reservation po. Yan. Yung other requirements naman po kasi, pwede naman siya to follow. Pero hanggang kaya nilang i-provide na po. Ano lang yun, sample po is mga marriage certificate, birth certificate, ganyan. Bibigyan naman po ng list si client ng mga for compliance niya. So ito po yung Facebook account po namin, Iglesia Dasmariñas PMT. Kung nasa GC po kayo, makita nyo po, ito yung nagsisend po ng blast. Kami naman, ako, tsaka yung kasama ko pong broker coordinator yung nag-handle po nitong Facebook account. Kapag ka naman may messages, nagre-reply po kami. Pero kapag kailangan nyo na ng urgent dito, materials po, meron kami dyan, sample computations, mapa, forms, reservation forms, house specs, lahat po is nandito naman po siya. Google Drive po siya. Pag kinlik nyo po yung link, dyan, dadalhin na po kayo kung saan po yung kailangan nyo. Pero if nahihirapan po or mabagal yung internet connection, pwede po kayo mag-message anytime. GC natin or pwede rin naman pong mag-personal message dito. Yan. Baka may mga questions po tayo, pero discuss ko po muna ito. Baka nandito yung mga questions po natin. So, yung mode of payment po, ito po is sa part ni client during down payment po. I-require po sila either mag-submit po ng post-dated check. Kapag BDC po, any bank naman po, pwede natin i-accept yun. Kapag po wala pong BDC or mahihirapan mag-open ng checking account, meron po tayong isang option which is yung auto-debit. Sa auto-debit nga lang po, ang banko lang po na kapartner po namin dito is Security Bank. So kung si client po is may existing ng Security Bank account, papag-fill upin lang po natin siya ng auto-debit arrangement. Kami na po yung magsasubmit dito kay Security Bank. Then, ino-notify na lang po sila once approved na yun. Para doon na po sila magpupondo ng monthly down payment nila. Kung wala naman po, open na lang po sila. Yung ordinary savings account lang po. Walang sila ATM or anuman. Savings account lang po. Then, balik po sila dito kapag may details na para mag-sign ng auto-debit arrangement. Yan po yung mode of payment ni client natin. Advantage din po sa kanila to, less hassle kasi po, kesa naman every time na magbabayad sila ng down payment is either pupunta sila dito or through bills payment, pila pa sila sa bangko. So, mas maganda po talaga sa umpisa pa lang ng is maasikaso na po nila to. Bakit natin kailangan i-push si client na maasikaso to? Kasi connected po ito sa ating mga sellers. Yung commission po kasi natin is maka-hold or hindi mapaprocess unless makapag-submit mo ng PDC or auto-debit si client.
matatraffic po yung commission natin. Mamaya po sa commission matrix, ipapakita ko po sa inyo yung requirement. So, affected tayo dito kapag walang submitted na PDC or ADA si client. Kaya yan po is lagi nating tututukan. SPA naman po is kami naman po yung nagpo-provide po nito. Mas OFW si client, inaayos lang po siya ng sales booking namin. Tapos, bibigyan po sila yan. Sila na lang po yung magpapanotary. Yan. Transfer of rights or ownership po, if for example lang, nawala ng trabaho yung ating principal buyer, ita-transfer naman sa immediate family, may 1,000 peso po siya na fee. If hindi na po ka mag-anak, 30,000 po, pero, ayan, may process lang din po siya, pero possible naman po. Transfer of unit po is depende po doon sa reservation fee kung ano man yung unit na pagka-transferan nila. Ito naman po is discuss po ito sa client natin. Same phase lang kasi siya pwede mag-transfer. And then change of scheme, financing scheme po. For example, nag-reserve bank financing, nagbago yung isip, magpapag-ibig na lang pala siya. If yung folder po is nandito pa sa atin, sa sales booking po namin dito sa office, may charge po siyang 5,000. Pero kapag ito po is na-transmit na po sa head office, more or less nasa 10,000 na po yung magiging fee niya. And then may process din po siya. Change of due date po, dalawa lang po yung due date natin. Either 5th of the month or 20th of the month, depende po kung saan magpo-fall, na bracket po yung reservation po ni client. Yan. If magpapapalit po sila ng due date, may fee po siya na 500 pesos, pero subject for approval pa rin. Water connection po natin is deep well po. May sarili po tayong water provider, si St. Joseph Waters po. Kaya hindi tayo affected nila Maynila at Prime Water if nawawalan po sila ng tubig kasi meron tayong sarili. Tangke dyan sa loob. Deep well yan. Deep well po siya, yes po. Hindi lang po updated. Bank interest rate po na gamit namin as of now is 7.25. Pag-ibig naman po is 6.5. Yung sa construction of unit po, kapag po single attached or single detaching unit na mabibili po kasi ni client, upon full DP po, kapag pre-selling, so di ba pag pre-selling wala pang gawang bahay. Upon full DP po, kung nag-spot down payment sila, instead 22 months, binayaran nila ng spot, or 3 months lang, tinapos nila. Basta upon full DP po is tsaka pa lang isa-start yung construction. Then yung construction po natin, siguro 6 to 12 months na lang po yung i-discuss natin kay client para may konting allowance. Kapag naman po townhouse, i-disregard po natin to kasi kapag townhouse po, per cluster kasi yung pag-construct ng bahay. So, meron schedule yung mga ano namin dyan. Yes po, by batch po kasi siya. Hindi po yung, for example, ako ang binili ko bandang gitna, tapos gusto nag-full DP na ako, itatayo na yung bahay ko. Hindi po siya possible kasi hindi po siya pwedeng itayo ng bungi-bungi. Talaga pong by batch po siya. Yun po is kapag townhouse po. Yan, so, yun. Alam niyo bang kung bakit isang cluster ang ginagawa? Hindi siya paisa-isa. Kasi magkakadugtong po sila. Magmamahal yung paggawa mo. Cost kasi kapag isa-isa. Labor doon. Ayun po. Ayun po. May idea tayo kay sir. Ayan. So, ang units po namin, lahat po is core type. Pag yung construction, hindi ba schedule yun? Basta natapos yung down payment nila, automatic na gagawin nila? Sa single attached and detached, sir, applicable po siya. Pero po kapag townhouse, sir, hindi po. Per schedule. per ano, sir? Per batch. Per batch. Move-in fee, MRA po, dun po pala sa computation kanina, summary lang kasi siya. Pero pag nakita niyo po yung mas detailed po namin computation, opo. Sa down payment po may MRA na po tayo. Yan po. So, MRA po is yung mortgage redemption insurance po. Intact po dun yung sa monthly po nila, makikita po natin dun. Meron dun MRA po silang binabayaran, which is a life insurance po ni principal. So, pag namatay ma'am yung buyer, down payment pa lang, kanya na yung bahay? Opo, yes po. Advantage din po siya kasi hindi po lahat. Hindi pa po yung dito, ma'am? Opo, yes po. Basta po, for example, kasi di ba nag-reserve ngayon, most probably po, 1 month after, the following month yung first down payment niya, nakapag-settle na ng first DP, tapos di ba syempre nag-MRI na siya doon. Kapag po may nangyari po kay client, or matsugi si client in a natural way po, automatically po is
fully paid po yung bahay. Kaya meron part doon na kakilapan silang beneficiary. Yun, doon mapupunta. So si Principal Buyer, ma'am, pwede nang patayin ng asawa niya. Baka pag inimbestigahan naman yun, sir. Parang hindi na siya magbayad. Case to case. Case to case. Opo, case to case pa rin po. Talagang natural death lang. Kasi baka pag-reserve niya, 5 days na lang pala. Kaya ano na tanging buhay niya, di ba? So hindi pwede yun. Joke lang yun. Ayan, tuwa naman. Pagka-first down payment, hindi na ako kasama. Ayan, isa rin may bahay. So yun po, ano lang natin siya, pero actually advantage po siya kasi lalo na ngayon na hindi po natin masabi syempre yung panahon or ano man, aksidente man yan or ano, at least po diba, kasi sa iba po di ba ang developer, pagka take out pa or usually kapag naka-bank na or kay pag-ibig, tsaka pa lang nagkakaroon ng ganito. Dito so, lang talaga sa atin. inyo mga mayroon ganyan. Ayun po, kaya po wag po nila isipin na extra babayaran ko pa yan kasi po parang ano din naman yun, sa kanila din naman, advantage din. Yes po, yan. Kung mga kotse nga, insured. Tsaka noon pa yan yung ganyan eh. Kasi may bayar ako sa Winfield dati. May MRA. May MRA. Yan. So, yan pala si sir. at least, di ba? Yan. Tapos, all payments made starting reservation po is non-refundable if mag-cancel po si client. Then, non-extendable na po yung down payment din po. Maximum na po yun. Kung townhouse, 18 months, attached or detached is 22 months. Electric connection po is buyer's expense and responsibility and process po. Si buyer na po siya. Ang kasama lang po talaga sa atin is yung sa water po. For spot down payment po, ito po is either, kasi po meron po kaming down payment discount every month eh. Mamimili po dun si buyer kung ano yung mas malaki. Either yung DP discount po or 3% within 7 days. Usually, mas malaki lagi yung namin, down payment discount natin. For spot cash naman po, yung buong TCP po, may discount pa si buyer na 5% if within 7 days niya masisettle yung presyo ng bahay. Or may 3% po within 30 days. Yun lang po yung discount na ma-offer natin if spot cash. For... What do you mean by electricity? Responsible? Ni buyer po, yes po. Sila po yung maglalakad kay Meralco, sila na rin po yung magbabayad ng expenses po. Okay. Yun. Siguro po na lang, mag-guide lang po natin siya ng mga turnover, po namin, people staff po namin dyan is, siguro po mag-guide sila kung paano masasabihan naman sila. Or kung may kakilala sila, mas okay. Ma'am, yung tubig, paglipat meron na po? Yes po. Yung... Tsaka pala mag-ano. Opo, ongoing naman po. Phase 1 po, okay na po sila yung mga homeowners po natin dyan. Phase 2 po and Heights, kakaunti pa lang naman po yung naka-turnover. So, ayan, ongoing. Actually, kay Heights po, wala pa naman po nakatira. Ayan, so ongoing po siya. Halos kung sasabay naman po yun just in case yung mga client natin. Ayan. Move-in fee po is estimated po ng 30,000 kay Phase 2. Pero kay Heights, mas mahal po siya. Siguro mga 14,000 plus. Yan. Ano pong inclusions niya? Homeowners Association membership fee. Automatically po, basta makamukin sila, kasali na sila doon. At bayad na po yung 1-year advance nila. Kasama na siya doon sa moving fee. Electric pole processing fee, water meter installation, saka fire extinguisher. Yan po yung kasama sa moving fees. Construction bond naman po is estimated ng 20,000 or 5% ng construction cost. Ito naman po, refundable naman po siya. Siguro po, malilis lang ito, gawa ng mga permits. Ilang fire extinguisher, ma'am? Ilang fire extinguisher? Isa lang, sir. Isa lang. Opo. Per unit, ma'am? Opo. Alam ko, pero bedroom, pinapalagyan niya. Pero, sir, to confirm ko po saan namin. Isa sa kitchen, kung ilang bedroom. Madami, sir. Pero dito po, alam ko po isa. Tatanong ko po saan natin. Sa akin, graduate ako ng safety. So, meron pong other questions po na hindi naman. Question po. Regarding sa di ba you said na